Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid at mga taga-subaybay. And once again, kami po ay sumasahim-papawid muli ang Baptist Lunch. At I hope you enjoy the show ng impormasyong pangkalusugan. Ano? At ako po naniniwala na nakapagdulot po yan. Napakaganda impormasyon at libreng konsultasyon, ano? Habang nandito po kayo sa ating studio at sumusubaybay. At salamat sa Panginoon. Ngayon, meron po tayong magandang panahon, magandang araw, at maganda ho, nawala na yung ulan. But, kailangan po natin yung ulan. Bagamat sa ibang panig, bahagi ng Metro Manila ay grabe ho ang baha. No, lalo na po sa Banawi, sa Quezon City, grabe rin po. But anyways, salamat sa Panginoon na tayo po ay may magandang panahon po ngayon. Ngayon, magkakaroon po lamang po tayo ng konting recap doon po sa ating mga napag-aralan noong nakaraan. At ako po'y naniniwala, ang ating pong tinatalakay po sa ngayon ay patungkol po sa kung paano po ang isang single parent ay magre-raise ng family. Paano niya ipagpapatuloy? Marami pong mga dahilan ang pagiging single parent. Ano po? Yung iba ay naging single parent out of wedlock. Ibig sabihin, wala talagang naging asawa at meron lamang hindi mga inaasahang pangyayari. But anyways, ang isa pa po ay pwede naman ho na nagkaroon ho ng separation. No, bagamat hindi man po legal, pero or legal man, at least alam po natin na yun po ay nagkakaroon ng separation. Nakakalungkot po yun. At ang isa naman po ay yung kamatayan po ng kanyang partner sa buhay. Kaya nagkakaroon ng single parent. Whether ang lalaki nawala or ang babae po ay nawala. Kaya salamat sa Panginoon naman na tayo naman po ay ang Diyos ay may paraan kung paano po mga kapatid magsusurvive at kung paano magpapatuloy ang isang single parent. At ako po'y naniniwala na ang Biblia po'y punong-puno po ng instruction patungkol po sa mga bagay na yan. Okay? Alright. Medyo hindi lang po maganda yung lalamunan ko, kaya anyways, yan po ang ating tinatalakay at ang aking patuloy na tatalakayin. At ako po'y naniniwala na ito po ay magiging makakatulong, magiging pagpapala, at pwede po maging gabay. Ano po? Alright. Dito po sa talata po ng Proverbs, ang binasa ko po sa inyo noong nakaraan ay patungkol sa ang Diyos, no? Ang Diyos ay merong paraan. Ang Diyos ay nangako na Kanya po tayong igagabay, Kanyang i-lift up ang mga fatherless at ganun din po yung widow. And ako po'y napaganda na meron po tayong assurance na ganito. All we have to do is to keep believing. Keep believing. Sabi ko nga po nung Sunday night, there is joy in believing. No? Tuloy-tuloy po yung atin pong paniniwala, sapagkat mas maganda po yung may pinaniniwalaan, kasi kung meron kang pinaniniwalaan, meron kang aasahan. Yan ho ang maganda po niyan. Kaya salamat sa Panginoon na ang Biblia po ay totoo. No ho? Salita po ng Diyos ang pinag-uusapan po natin. Okay? Ngayon, dito po sa talata ng natin babasahin. Bago ko po basahin ito, excuse me, ay babalikan ko lamang po yun. Sinabi ko po sa inyo na nakaraan. Mahalaga po, alam nyo, sa mag-asawa, minsan nakakalungkot, huli na ho natin ito nalaman eh. Huli na ho natin ito na pag-aralan. Huli na natin ito huli na yung impormasyon na atin tinanggap. Kasi kami nga rito, nag-uusap-usap after the program.
after ng programa po noong the preparation, after the program ng ganito, ng the Baptist lunch, no? And lahat, minsan nag-uusap-usap po kami rito. Sabi namin, napakaganda na meron tayong programang ganito. May mga gabay na sa mga young people. Tayo mga nauna, wala tayong ganito. Nangapa talaga tayo. No? Kaya ilan sa mga may asawa na po ngayon na nagkaroon ng asawa, and then wala pong gabay na katulad nito, hindi po nila alam kung anong gagawin po nila. So kaya nga po mga kapatid, napakaganda na meron po tayong ganito. Alam po natin ang Diyos ay may pamamaraan. Ano po? Ngayon, nabanggit ko po sa inyo nung nakaraan na ang pangunahin natin ay Diyos. Alam niyo po ba, maraming mga mag-aasawa, pagka tinanong mo yung isa, yung lalong-lalo na po yung nanay, ano ang pinakamahalaga sa inyong pagsasama, sa inyong pag-aasawa? Alam niyo, sasabihin nila, ang mahalaga sa amin ay yung bata. Kasi yan po'y maganda naman na kasagutan, pero at nagpapahayag na mahal natin ang ating mga anak at dapat lamang talaga mahalin natin ang ating mga anak sapagkat una, tungkulin po natin yan at pangalawa, syempre galing po sa atin yan. Pero mga kapatid, yung sagot na gano'n ay isa po yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon po ng paghiwa-hiwalay sa loob ng tahanan. Ang mag-asawa ay naghihiwalay sapagkat ang binibigyan niya ng halaga ay yung kanyang anak. Now, binigay ko po sa inyo nung nakaraan, dalawa po ang gusto kong bigyan niyo ng pansin, okay? Una, sino ang mahalaga? Una, ang pinakamahalaga sa pag-aasawa ay ang Diyos. Bakit po? Sapagkat ayon sa ating mga pag-aaral noong pa man, nung sinimulan ko po ito, ay wala na pong iba na nag-institute, na nagsimula ng pundasyon ng pag-aasawa maliban sa Diyos. Diyos ho ang nagpasimula, ang pasimuno ng lahat ng ito. Okay? Siya lamang nakakaalam kung ano ang gagawin po natin. Siya lamang po ang nakakaalam kung ano ang pinakamahalaga sa pagsasama na ito. Alright? So yan po pinakamahalaga. Pangalawa, mahalaga, yung inyong marriage. Yung inyong pagiging mag-asawa. You see, hindi po yung anak. You see, yun po ay napakalaga. Kaya nga ho minsan, pag nagkakamali pa, pinapahalagahan na ho natin, minsan ho, ang pinahalagahan lang natin muna, binigyan ng pansin, ay yung pagkakasal. Pag pinag-usapan kasi minsan yung marriage, ang nasa isip is wedding. No, marriage is just a small part of, wedding is just a small part of marriage. That's not the whole thing. Ilang oras lamang po yung wedding, mga kapatid. Pero nakita nyo po, pinaghandaan nyo ng matagal and everybody excited. The man and the woman is excited. They're all excited for the wedding. But listen, it is just a wedding. Okay? Now, kaya ko po sinasabing ganon kasi yung pansin natin, akala natin, kahit nasabihin mo, nag-keep ka pa ng picture, tumagal pa yung picture, sa tuwing may problema ka, titignan mo yung picture. Now, I'm telling you, that's all picture, mga kapatid. It's all memories. Pero ang magdadala na po ngayon at ang magkakaroon na ng magandang encouragement, inspirasyon sa inyong buhay ay yung pong pagsasama nyo na. So it's not the kids, it's not the children. Okay? Marriage is more important than your children. Okay? Alam niyo po ba ngayon, ilan ngayon ang nagsasama, mga kapatid, na magkasama sila sa loob ng bahay, na ang rason nila kaya sila nagsasama na lang dahil sa bata. That's wrong. That's wrong. Okay? Listen, tandaan niyo po, balikan niyo ang Diyos kung paano inorganize ng Diyos o paano sinimulan ng Diyos ang pag-aasawa. Paano sinimulan ng Diyos ang family? Paano sinimulan ng Diyos ang marriage? You see, ang Diyos ho, dapat, kaya sabi ko sa inyo, Diyos ang napakahalaga sa marriage at hindi anak. Yung marriage ang napakahalaga at hindi yung mga anak. Marriage is more important than your children. Tandaan niyo po yan. Okay? Now, pagka-settle na po kayo sa dalawang ito, settle na kayo ng Diyos ay mahalaga, marriage ay mahalaga, then ang anak ang susunod po dyan. Hindi nyo mapapahalagaan ang inyong mga anak kung hindi mahalaga sa inyo ang marriage. Okay? Hindi nyo rin mapapahalagaan ang inyong marriage kung hindi mahalaga sa inyo ang Diyos.
Sapagkat ang naglalagay ng totoong pag-ibig sa puso po natin ay hindi yung iyong asawa, hindi yung babae at hindi yung lalaki, hindi yung itsura nila, hindi yung possession nila, hindi yung finances nila, hindi yung ibinibigay sa inyo regalo kahit nabigyan pa kayo ng kotse, ng bahay, ng masasarap na pagkain at kung saan kayo dadalhin. It's all materials and it's all temporal. Mawawala ho yun lahat. Pag nawala na po yan sa inyong eyesight, mga kapatid, unti-unti na maapektuhan na rin yung feeling ninyo. But it is the Lord God ang naglalagay po sa atin ng pagmamahal sa ating puso para sa ating asawa. Okay? Kaya nga po, ang bibigyan po natin ng halaga, mga kapatid, ay yung Diyos una sa lahat. Hindi po yung asawa, kundi Diyos. Bakit? Ang Diyos po ang lahat ng nag-aayos. Ang lahat, anumang magiging problema po natin. Kanina lamang po umaga, meron po akong kinakounsel sa phone. Anong sabi ko sa kanya, Brad, isipin mo lahat ng bagay dito ay temporal. Huwag mong pahintulutan na ang temporal ay magpahiwalay sa eternal, magpalayo sa iyo sa eternal. But it's sad that most of the time, this is happening to everybody. Most of the time, it is the temporal that is pulling us out from the eternal. Yan ho ang nakakalungkot, mga kapatid. You see that? Kaya dapat, mga kapatid, ang magpapawalang lasa sa atin sa temporal ay yung eternal. Pero ang nakakalungkot, ang nagpapawalang lasa sa atin sa eternal ay yung temporal. Hindi po ba nakakalungkot? Kaya sabi ko sa kanya, mga kapatid mo, pagpatuloy kayong nagtampuhan, kayong dalawa, pagpatuloy kayong nag-away, look, anong dahilan ng pag-aaway ninyo? Business? Anong dahilan ng pag-aaway ninyo? Kita? Anong dahilan ng pag-aaway ninyo? Pera? Anong dahilan ng pag-aaway ninyo? Temporal na bagay. Yung temporal na bagay na yun, pag umalis na kayo sa lupang ito, pag namatay na tayo, o bumalik na tayo sa Panginoon, iiwanan natin yung temporal. Sino pa rin ang magkikita-kita sa langit? Kayo pa rin nag-aaway-away sa temporal. Hindi pa nakakalungkot at nakakahiya yan sa Panginoon? See? Nakakahiya na ang mag-asawa ay naghiwalay dahilan sa temporal. Hindi nila pinansin na silang dalawa ay pupunta ng langit bagamat wala na pong pag-aasa-asawa sa langit. Pero ang ibig ko sabihin, mga kapatid, yung soul natin is eternal. If both of you has an assurance that you're going to heaven when you die, then both of you will meet in heaven. Now, where is now the temporal? Nandito sa lupa. Ano yung temporal? Naging ugat ng away ninyo. Naging ugat ng pag-iwalay ninyo. Nakakahiya. Nakakahiya sa Panginoon. Mga kapatid, mas maganda bigyan nyo na po yan ng pansin ngayon. This applies to everybody, mga kapatid. Hindi lamang sa larangan ng marriage, kundi maging sa friendship or any relationship. You see, magkaibigan naghiwalay dahilan sa temporal. Tapos pagka dumating sa kanilang kamatayan, parehas naman sila pupunta ng langit. Pero nasa ano yung pinag-awayan nila? Nandito na sa lupa. Akala nila habang buhay, hawak nila yun. Nakakalungkot. See? Kaya nga po, hindi po dapat tayo magbigay ng pansin. Hayaan po natin na yung eternal na bagay ang siyang magbigay ng kasiya, magpawalang lasa sa atin sa temporal. At hindi natin papahintulutan ng temporal magpawalang lasa sa atin, manabang tayo doon sa eternal. Okay? Now, kapag settle na po kayo, tingnan niyo po, number 1 na ang Diyos. Number 2 sa buhay niyo yung marriage na. Saka nyo ngayon ipasok yung anak. Saka nyo ngayon ipasok yung bata. Kasi hindi ho pangunahin yung bata. Ang pangunahin ang Diyos at saka yung marriage ninyo. Kasi walang kwenta yung bata kung walang kwenta kung hindi nyo papahalagan ang marriage. Walang kwenta ang marriage kung hindi nyo papahalagan ng Diyos. Kaya doon po, mga kapatid, doon iikot ang buhay po ninyo. Okay? Now, pinapakita ko lamang po ito kasi alam nyo, diyan po tayo nagkamali at hindi po natin nakita, mga kapatid, ang mga bagay na ito noong araw na wala pa po tayo naririnig na salita ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ko po sa inyo, kanina, no Friday, Diyos muna, i-introduce. Kaya number 1 sa buhay natin sa marriage is Diyos. Bakit? Yung Diyos na yon ang i-introduce mo ngayon sa iyong anak.
You see? So, yun ang ipapasa natin. Yun yung i-introduce natin. Kaya nakakalungkot pagka wala tayong i-introduce na Diyos. Sino ang i-introduce natin sa anak natin? Is it the world? Is it the material things? It is the finances, the business, na ang akala natin, basta may pera kami, pagkain kami, malaking bahay dito. Mga kapatid, alam naman po natin yan. Ang madadami ng mga milyonaryo, bilyonaryo sa ating bansa, mga kapatid, na yumao na, nawala na. So, nasaan ngayon yung pinag-ipunan nila? Sige, wala na. Wala na. Sino ang next in line? Minsan nga, yung next in line, wala na rin. See? So, kaya nga po, mas pinakamaganda, bigyan natin ng pansin. At alam niyo mga kapatid, eto ang mangyayari pag binigyan natin ng pansin ang Diyos. Alright. Mula ito sa Book of Proverbs, chapter 3. Alright? Paborito niyong talata yan eh. Paborito niyong chapter yan. Chapter 3 ng Book of Proverbs. At kilala po natin kung sino po dito, kung sino ang author po nito. Solomon. Di po ba? So, huwag niyong kakalimutan po yan. Si Solomon po ang author po dito. Sino si Solomon? Kinilalang hari, mga kapatid. At kilalang hari, maganda ho yung kanyang lineage, maganda po yung kanyang pinanggalingan, anak siya ni David na isa ring hari. Ngayon, yumaman po ito. Bakit? Binigyan siya ng wisdom ng Diyos. Siya po yung magpapatutuo na ang kanyang kayamanan ay galing sa wisdom ng Diyos. Ngayon, ano ang sabi niya po, mga kapatid? Palagay ko dapat maniwala na po tayo dito kay Solomon kasi nakaranas po siya na magkaroon ng napakaraming asawa at of course, kung napakaraming asawa, napakaraming anak. Alright? Ito po ang sabi niya. Sa verse number 11, My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Now, notice the word chastening and correction. It all starts from letter C. Okay? Pero kaya lang sinasabi ko sa inyo na ganyan para matandaan po ninyo. Okay? Despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. 12. For whom the Lord loveth, He corrected, even as a father the son in whom the Lord, in whom He delighted, or the Lord delighted. Ulitin ko po. For whom the Lord loveth, He corrected. Nasaan yung correction kanina? Verse number 11. Okay? Ano yung verse number, ano yung correction na yun, mga kapatid, bago ng correction? Chastening. Chastening is a part of correction. This is not a word, mga kapatid, but this is something that you can feel physically. Chastening. Okay? Now, and then he said, for whom the Lord loveth, I like this. Whom the Lord loveth, He what? Corrected. Even as a father, the son, in whom He delighted. Binigyan ho ni Solomon ng ilustrasyon ng magandang pagpapahayag na kung paano minamahal ng ama, ng magulang ang kanyang anak, dinidisiplina niya. Okay? So the issue here, kapatid, is discipline. Now, in this issue, in these passages that I've just read, what is discipline in this passage, in this issue? It is love. It is love. You see that? Now, listen. Whom the Lord loveth, He what? Discipline. Correction is discipline. Okay? Now, listen to me now. Nakakita na po ba kayo, mga kapatid, ng isang bata na naglalakad sa kalsada na walang disiplina? Hindi lamang po yun. Nakakita na ba kayo ng isang matanda adult, ang ibig ko sabihin, na naglalakad sa kalsada o nasa kalsada na walang disiplina? Can you imagine this morning what it look like sa isang tao na namumuhay na walang disiplina? Nai-imagine niyo po ba ngayon sa buhay po natin na kung wala tayong disiplina, paano tayo? Okay? Now, napakahalaga po nitong isipin, mga kapatid. Anong mangyayari kaya sa isang bata na naglalakad sa kalsada, namumuhay araw-araw, pumupunta sa eskwelahan, or ano man ang kanyang ginagawa, maging young people at adults, kapatid,
na naglalakad, namumuhay araw-araw na walang disiplina. Now, do you understand kung ano ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Now, again, let's go back to the text. For whom the Lord loveth, He what? Corrected. Without correction, there is no evidence of love. So pag nakakita kayo, sa madaling sabi, ng isang bata na walang disiplina, yan yung bata na hindi nakaranas ng pagmamahal. medyo masakit at medyo parang hindi ka panipaniwala, no? Pero ang totoo po niyan, yan ang Biblia. Pag nakakita ka sa isang sa kalye, mga kapatid, nakakita ka sa kalsada na parang bata or matanda na or young people na akala mo kung sino, walang respeto, walang kinikilalang authority. That's the worst actually. The worst na buhay na pwedeng ikabuhay ng isang tao, yung wala siyang kilalaning authority. That is, it shows only that that person has no discipline or living an undisciplined life. Yan ho ang isang tao. Yan ho ang isang persona nagpapahayag lamang na wala siyang disiplina. And just imagine, kapatid, na kapag ka ang bata ay lumaki hanggang makarating siya sa adult, imagine na siya ay lumaki na walang pagmamahal. Where are the parents? You see that? Now, napakahalaga, mga kapatid. Nasaan yung magulang na dapat sana nagmahal sa batang ito? Akalain mo lumaki ang batang ito na walang disiplina. Lumaki ang batang ito na walang pagmamahal. Yan po yan Pag sinabi mong ang batang ito ay lumaki na walang disiplina, ang batang ito ay lumaki na walang nagmamahal sa kanya. Kaya minsan mga bata, nagtatampo kayo pagka kayo pinapalo, nagtatampo kayo pagka kayo pinagsasabihan, nagtatampo kayo pag hindi binibigay sa inyo ang gusto ninyo, nagtatampo kayo pag hindi kayo pinayagan na pumunta sa gusto ninyong puntahan, nagtatampo kayo kapag ang mga magulang nyo ay umayaw sa nagugustuhan ninyo. Ay kung pababayaan kayo ng inyong mga magulang, ang ibig sabihin niyan, hindi kayo mahal ng inyong mga magulang. And just imagine na mula sa inyong pagkabata, tumanda kayo na walang nagmahal sa inyo. Oh man! Hanggang ngayon, mga kapatid, it's sad, nakakakita po ako ngayon ng mga magulang na hanggang ngayon, kahit na nasa simbahan pa, paunti-unti pa rin paamoy-amoy ng drugs. See? Inuhok niya pa rin ang sarili niya sa sanglibutan. Kaya hindi tumitino Kaya hindi naayos. Alam niyo kung bakit? Ito yung mga tao, mga kapatid, mga bata, or mga persona na nung bata pa sila, maliit pa sila, ay hindi sila nakatikim ng totoong pagmamahal ng magulang. Na huwag niyo pong sabihin, mga magulang, na mahal ko ang aking anak sa pamamagitan ng pagbigay niyo sa gustong mangyari ng inyong mga anak. No, discipline is what? Directing your. No, look at this. Correction is direction. Don't miss it. Correction is direction. Kapag ka ang bata hindi correct, hindi mo madadirect. The only person that you can direct is the one that you are correcting. That's why you've got to correct them and direct. You can only direct them if you correct them. See? But if you're not correcting them, you cannot direct them. You see? Kaya nga, mga kapatid, it takes discipline. Kaya discipline is love. Love. Ngayon, ito po yung pangalawa na gusto kong ipakita po sa inyo. Kapag kayo'y namumuhay, kayo'y single parent, okay? Nandun kayo sa sitwasyon na katulad niyan. Mga kapatid, alam niyo po ba, minsan ang tendency ng single parent, i-spoiled yung kanilang anak. Bakit? Wala na ngang anak yan, papaluin mo. Ay, wala na ngang magulang yan, wala na ngang tatay yan, o wala na ngang nanay yan. Tapos, papaluin mo pa. Dapat libangin mo yan, dapat anuhin mo yan, sa ganito. No! Ang kailangan, mga kapatid, ng ating mga anak ngayon, kung tayo ay single parent, hindi ho yung pagbigyan natin sila sa kanilang gusto at libangin natin sila. Ang pinakamaganda ay turuan po natin sila.
Turuan natin sila ng tamang pamumuhay. Hindi spoiled sila. Hindi sapagkat na sila ay nagsusolo o sila ay dalawa o tatlo o sino pa man at wala na silang magulang, wala na silang tatay o wala na silang nanay, ay i-spoiled na natin. No. Kinakailangang i-direct natin sila. And to direct is to correct. And to correct is to discipline. Tell them that this is the way you should be. You see? Do you understand na hindi po natin, pagka umalis na po yan sa harapan natin, hindi po natin alam kung saan sila pupunta. But listen, if you correct them, you direct them. If you direct them, you will know their destination. See? Now, eto na yun, pinakamahalaga mga kapatid. Alright? Sabi ko sa inyo, pangunahin natin, kung kayo'y single parent, alright, i-introduce ninyo sa Kanya ang Diyos ninyo. Diyos ng Biblia. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Okay? Diyos na nagliligtas. Diyos na nagdadirect. Diyos na buhay. Hindi po yung patay. Huwag kayong mag-introduce ng isang alternative God. No. I-introduce ninyo sa kanila ang totoong Diyos. Ano yung mga alternatives na yun, mga kapatid? Things of this world, entertainment of this world, lahat ng makikita nyo na pwedeng maglibang sa inyong mga anak. Because sabi ko nga sa inyo, you understand your situation right now, na wala kang partner sa buhay, you know, at kung wala kang partner sa buhay, asikasuhin mo yung iyong anak, libangin mo yung iyong mga anak o yung iyong anak. No. Samantalahin mo na sila, na ikaw ay may kakapag-focus ng time sa Kanya at samantalahin mo rin na sila ngayon nakatuon ang kanilang pansin sa iyo. Alright. Now, eto na ngayon. Una, Diyos, sabi ko sa inyo. Pangalawa, na dapat yung introduce sa kanila is the Church of God. The church can help all the single parents. I'm telling you, it can help. The church can help. And of a great help. Malaki ang magagawa ng church, mga kapatid, sa single parent. Okay? Now, listen to me now. If direction, if correction will help, will bring our kids into a right direction, and direction will bring also our kids into the right destination, then kinakailangan po natin ng katulong natin sa pagdadirect. Listen to what the Bible says. Where there is multitudes of counselors, there is what? Safety. Okay? Now, paano natin mailalagay sa safety ang atin pong mga anak? Counselors. Kapatid, yung pong ating simbahan, yung programa ng ating simbahan ay malaki pong tulong sa atin bilang isang single parent. Bakit? May pupuntahan po ang ating anak. At habang wala po tayo, hindi sa lahat ng oras, kausap po natin ang ating mga anak. Nauunawaan ko po yan. Dapat po tayo magtrabaho. At pag nagtrabaho na po tayo, wala na po tayo sa eyesight ng ating po mga anak. Now, ano po ang dapat nila maalala at makita? Activities ng church. Kaya nga po, dadalhin po natin ang ating mga anak sa tamang simbahan na punong-puno ng activity para sa kanila. See? Yung simbahan na may programa po sa pamilya. Yung simbahan na may programa sa mga bata. Yung simbahan na may programa po sa mga kabataan. You see, bakit? Doon po natin makikita, makakatuloy yun sa pag-direct po ng ating mga anak. Listen, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ang maraming mga magulang na ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga anak, ang correction ng kanilang mga anak, ang direction ng kanilang mga anak, ang destinasyon ng kanilang mga anak sa simbahan. Okay? Bakit? Alam po natin na sa simbahan na didiscuss ang salita ng Diyos. Pinagbubulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos.
Kasi alam po natin na ang simbahan ay meron at napakagandang impluensya sa ating mga anak. You see? Now, dito po tinuturo ang respeto sa mga anak natin, na magrespeto sa kanilang mga magulang at sumunod sa kanilang mga magulang, at maliban po dyan, hindi lamang po pinalalawak natin ang kaalaman. Kasi minsan, may mga bata, mga kapatid, na naku-confine lamang ang kanilang mga kaisipan doon sa kanilang barkada, doon sa kanilang gadgets, doon sa... But you know what? You know what the church is doing? We are trying to stretch the minds. Ino-open pa po natin yan, yung minds ng inyong mga anak, ng ating mga anak, upang makita po nila ang totoong buhay. So, pag nalaman ng anak mo, hindi lang ito, hindi puro gadget. Hindi ka lang nasa bahay na paggising, gising ka sa panahon sa oras ng gusto mong gumising, matulog ka kung kailan mo gustong matulog, kumain ka kung kailan mo gustong kumain. You know, karamihan mga bata po ngayon, they are in that way, that kind of lifestyle. And it's very sad. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sarado pa ang kanilang isipan sa totoong buhay. Hindi nila iniisip na isang araw magpapamilya sila. Listen, may mga bata ngayon na kung kailan nakapag-asawa at nakapag-isip, sa kanila isipin, mabuti ka pa, lumaki ka na may tatay. Ako, wala akong tatay. No, hindi po tama yan sa bata. Hindi ho magandang rason yan na kaya ka nagkaganyan kasi wala kang tatay. Na kaya ka nasira ang buhay mo kasi wala kang nanay. No. Kaya ka listen, alam niyo po ba mga kapatid, na may mga magulang din naman, kumpleto, may tatay at may nanay, pero hindi naman magandang example. You see? Now listen, kaya nga ini-encourage natin yung mga magulang na sa loob ng bahay, mga kapatid, that is the perfect time to influence our kids, our boys and girls. That's the best time. Perfect time na ma-impluensya natin. Kaya nga po, nanunood sila sa atin, pinakikinggan ang usapan natin, listen, ano yung nakikita sa atin ng ating mga anak pag nasa bahay tayo? Minsan, hindi nire-respeto yung asawang babae. Minsan, yung asawang babae, hindi nire-respeto yung asawang lalaki. Hindi yung magandang tanawin yan sa loob ng pamamahay natin. Kaya hindi rason din ng mga bata na pagka sila'y na tumanda na at sila'y nagkaroon ng problema sa buhay nila, kaya ako nagkaganito kasi wala akong magulang eh. Kaya ako nagkaganito kasi wala akong tatay eh. Kaya ako nagkaganito kasi wala akong nanay. Yan papasok ang kagandahan na meron kang simbahan. Meron kang simbahan, meron kang Biblia, meron kang kapatiran, meron kang pastor, meron napakaraming magulang sa loob ng simbahan. Now, do you understand? Kaya nga po, mga kapatid, sa ating mga single parent, pagsikapan po natin at wag ho nating, listen now, wag ho nating i-discourage ang ating mga anak patungkol sa gawain ng Panginoon. Wag ho nating i-discourage ang ating mga anak sa salita ng Diyos. Lahat na lamang ng bagay ay pwedeng hindi nila paniwalaan at pwede sila magduda. Pero never discourage or show anything to your children that will cause doubt in the Word of God. Never allow your kids, your children to doubt the Word of God. Listen, there's no perfect parents. Hindi po tayo perfect, mga kapatid. Pero kapatid, ang salita ng Diyos ay perfect. You see? Kaya nga po, yung pong pagsisisi, yung mga magulang, alam nyo, mga kapatid, yung buhay ko po ngayon, hindi po ito lahat natutunan ko sa aking magulang. Pero ang isang pinapasalamatan ko po sa aking mga magulang, nakita ko po ang aking tatay, listen to me now, nakita ko po ang aking tatay, na pagka siya'y kakain sa hapunan, may tanduayan sa tabi. Hindi po siya naglalasing, pero alam kong alak yun. Alam kong tanduay yun. Alam kong what's the famous na inumin nung araw? No, yung long neck ba na brandy?
Yung Johnny Walker, yeah. Johnny Walker. Alam kong alak yung Johnny Walker. You see that? Alam ko yan. Pero tatagay po yan sa baso ng mga hanggan dyan. Ang tawag po nila doon ay pampagana. You see? Nakikita ko po siya lagi. Gabi-gabi, ganun po ang ginagawa niya. Pero mga kapatid, listen. Ang hindi ko makakalimutan sa kanya, sinasabi ko lamang po sa inyo na walang perpektong magulang. Okay? Na maaaring bigyan ko rin po yun ng pagkakamali. Sabihin ko, bakit niya pinapakita sa akin? Masama pala yung alak. Bakit siya umiinom sa harapan namin? You know, pwede kong i-capitalize po yun. But listen, hindi po. Isang bagay pinapasalamatan ko sa kanya. Obligado po kaming pumunta sa simbahan pag araw ng linggo. See? Dinadala niya kami sa simbahan. Kailanman hindi niya kami, o ako personally, hindi ako nakakita sa kanya ng isang bagay para magduda ako sa salita ng Diyos. Hindi perpekto ang aking tatay. Alam kong nagkakamali ang aking tatay. Alam kong magan-magan siya pag nagdisiplina sa amin. Pero mga kapatid, ang isang bagay na hindi ko nakita sa kanya, yung kami magduda sa salita ng Diyos. In fact, hindi po ako nakakatanggap ng baon noong araw pag hindi ako nagsimba. Hindi ako magkakaroon ng bagong damit kung hindi ako nagsisimba. Lahat po yan, sinasabi niya, galing lahat yan sa Diyos. Diyos lahat ang nagbibigay sa atin. Now, do you understand? Just imagine kung gaano kaganda na ikaw ay single parent, may katulong ka na simbahan na nagdidisiplina ng iyong anak. Di po ba napakaganda? Napagandang iisipin po natin na ang isang magulang, bagamat tayo nagsusolo na, huwag natin sabihin, ako na ang tatay ng aking anak, ako pa ang nanay ng aking anak, o ako ang ina ng aking anak, nanay, tatay na ako. No? Kung ikaw man ay ina, manatili ka sa ina. Kung ikaw may tatay, manatili kang tatay. Huwag mong gampanan yung trabaho ng isang nanay. Kailanman hindi mo magagampanan yun, kasi nanay yun eh. Oh, hindi mo rin magagampanan ang trabaho ng isang tatay, kasi tatay yun eh. Pero pwede kang manatiling nanay, pwede kang manatiling tatay, pero ang pinakamahalaga, lahat ng ito pinapakilala mo sa Kanya. Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na pwedeng maggabay sa inyo. Anak, alam mo ba, ang Diyos na ito na pinapakilala ko sa inyo, ito ang naggabay sa Israel nung sila'y nasa disyerto, nung sila'y nawawala. Matindi ang ginawa nito sa mga tao. Ngayon, church, dinadala kita sa church. You see, bakit kita dinadala sa church? Sapagkat ito lamang ang institution na sinabihan ng Panginoon that even the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan mo kung gaano ka-strong ang institution kung saan kita dinadala. You see, brother, as a pastor, mga kapatid, bilang isang pastor, ako'y naniniwala sa strength, sa power ng iglesia na itinayo ng Panginoon. I don't care kung anong sinasabi ng maraming tao patungkol sa persecution sa church or patungkol sa anumang nangyayari sa simbahan. Church is not perfect because ang mga taong nandyan sa church ay hindi perfect. But we are serving a perfect God. Tignan natin kung sino ang dadirect sa simbahan, sa perfect church. Perfect God. Tignan natin kung anong pinag-uusapan na sa loob ng ng hindi perpektong simbahan. Ano ang pinag-uusapan dyan? Perpektong salita ng Diyos. You see? So imagine kung anong nagagabay po sa atin sa loob ng simbahan. Imagine kung anong naririnig ng mga anak po natin sa loob ng simbahan. See? Kaya, mga kapatid, if you are a single parent, kapatid, sikapin mo. Yan mga best ko sa iyo. Sikapin mo na wag lalayo ang iyong anak, ang iyong pamilya, bagamat nawala ang iyong partner sa buhay, pero wag mong pahintulutan na mawala ang Diyos sa buhay po ninyo. Pangalawa, idagdag nyo po ang iglesia ng Diyos. Idagdag nyo. Kasi kung kakapit ka sa Diyos, kapatid, ang Diyos ay may inassign sa simbahan na mag-aalaga ng buhay po ninyo. You see, I believe in God, and I believe in the man of God, and I believe in the church of God, and I believe in the word of God. That is in one package, kapatid, pag meron kang Diyos. You see, kung naniniwala ka sa Diyos, bibigyan ka ng isang grupo o samahan ng Diyos. We call it the church.
You see, the God whom you worship will give you the church of God. And if God will give you the church of God, then God will give you the man of God. And if God give you the man of God, then God will give you His word, the word of God. Imagine, kung lahat po yan ay present sa inyong pamilya. Tapos sasabihin natin, single parent kasi ako. No, no way. No way. I'm telling you. Para parehas tayo na sa kalagayan na ganyan. You see? But listen, ano lamang masasabi po natin, ano lamang pwede po natin bigyan ng pansin at pasalamatan? Salamat na lang na may Diyos. Salamat na lang. Iwanan ka na ng lahat-lahat. Mawala na sa iyo kung sino pa man ang sabihin mong minahal mo sa buhay, binigyan mo ng attention, walang utang na loob. Alright, sige na, pabayaan mo na. Huwag ka na magloob-loob na yan. Huwag ka nang magmukmok. Huwag mo nang isipin na may nangyari, may ganito, may ganyan, may ganyan. Kalimutan mo na lahat yan. Ang huwag mo lang kakalimutan, yung Diyos. You see, remember, if you know God, He is the God and your God that will never leave you nor forsake you. Imagine kung meron kang Diyos na ganyan. Tapos ilalagay ka pa sa isang institution na siyang magagabay, katulong mo, akalain mo, maliban doon sa pangako niya na, ang sabi ng Diyos, the church, even the gates of hell shall not prevail against it. And just imagine, meron kang isang institusyon, meron kang isang pamilya na merong ganyang klaseng paninindigan, merong an institution that will stand in times of trouble. Kapatid, hindi mo maiiwasan ang trouble. Hindi mo maiiwasan yung minsan anxiety. Hindi mo maiiwasan kung anumang bagabag sa buhay mo. Pero mga kapatid, kapag meron kang Diyos, meron kang iglesia ng Diyos na nakakapakinig ka ng mensahe ng Diyos, na nag-i-encourage sa iyo at nagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Boy, I'm telling you. Hindi po pwede sasabihin mo, wala, hindi ko maintindihan. Isa pang binigay sa iyo, Holy Spirit. The Spirit of God. Imagine that. Bakit hindi mo unawaan? Saan ka pa pupunta? See that? Kaya mga kapatid, look, huwag mong pahintulutan na lumakad, lumabas ang anak mo na isang araw tatanda yan. At dapat itong ilagay sa isipan ng sino mang kabataan ngayon, hindi ka bata habang panahon. Hindi ka 15 anyos habang panahon. Hindi ka 19 anyos, huwag ka nang magbata-bataan ngayon. Naniniwala po ako sa tinatawag na respect sa personality. What I'm trying to tell you is this, okay? Enjoy. Kung 19 years old ka, enjoy. 20 years old, enjoy. Pero mga kapatid, wag mong isipin na mananatili kang 20. You see, na parang lagi ka na lamang, Lord, Lord, Lord. You see, tampo-tampo. Akalain mo, nakakahiya na pagka 45 anyos ka na, nagtatampo-tampo ka pa sa magulang mo. See that? Now, nakakakita po ako ngayon mga kapatid, nang matatanda na, mga tatay na, pero akalain mo, pagka sila nagtampo, ugaling bata. Mas masahol pa sa kanilang anak ngayon. Oh, imagine that. Now, saan po yan, saan po nagkaroon ng loopholes? Pag-aralan po natin, nasaan sila nung sila'y bata pa? Anong activity nila? Anong nakuha nila sa parents nila nung sila'y bata pa? Habang lumalaki sila, ano ang nararanasan po nila? Hindi po ba nakakalungkot? Sa totoo lang mga kapatid, pagka nakakita ko ng ganyang klaseng tatay ngayon, may anak na, may anak na. Pero pag nag-asal, ay asal ng akala mo, bata pa siya. Sabi ko, tingnan mo to, tumanda to ng walang pagmamahal. Hindi to nakaranas ng pagmamahal. Totoong pagmamahal sa kanilang magulang. Husgahan nyo na po ako sa akin sinasabi, but I believe in the Bible. I believe in the Bible. You see, this is really the Bible. You see, now listen, kung talagang dinisiplina po natin yan, kung kinorek po natin yan mga kapatid, napakaganda. Sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, correction gives direction.
Direction brings us into the right destination. See, na kung lahat pong ito binibigyan ng pansin, kabataan ngayon, kung nakikinig kayo ngayon, huwag mong liitin ang pagdidisiplina ng inyong magulang ngayon. Sapagkat yung disiplina ng iyong magulang ngayon, yung correction ng inyong magulang ngayon, yung chastening ng inyong magulang ngayon, yan yung pagpapahayag ng kanilang pagmamahal. Huwag mong pahintulutan na lumaki ka na wala kang pagmamahal na natanggap mula sa iyong anak, sa iyong magulang. Ang isang bata ngayon na lumalaki, naglalakad sa kalsada, na alam niya ang kanyang pupuntahan, alam niya ang kanyang ginagawa, meron siyang kontrol sa kanyang sarili, yan yung bata na merong pagmamahal at nakatanggap ng tamang pagmamahal sa kanilang mga magulang. Pero yung bata, bahala na kung saan pupunta, bahala na kung sinong kaibigan niya, bahala na kung sinong karelasyon niya, bahala na kung ano-ano lamang gagawin niya, yan yung hindi nakaranas ng pagmamahal sa kanyang magulang. I promise you mga kapatid, habang nandito kayo, ang kagandahan pag nandito ka sa simbahan, as long as I'm the pastor of this church, lagi ko sinasabi, I don't have much. And the only thing that I can give you while you are a part of this church, a member of this church, is to love you. That's why I'm giving you a hard message, a hard preaching. That's why sometimes, hindi nyo ako nagugustuhan, hindi nyo nagugustuhan ang mensahe, hindi nyo nagugustuhan ang patakaran. You know, sometimes may mga kabataan na susumbong sa kanilang mga gulang na ganito, ang ganito, sobra na, napakahigpit, magpapakampi sa kanilang mga magulang. At yung mga magulang naman ay kukonsintin ang kanilang mga anak. Do you understand what you're saying? Do you understand what you're doing? Tinatanggalan nyo sila ng church. Nasa loob lamang kayo ng building pero wala kayong church. Listen, kapag ang church ay hindi nagdidisiplina ng inyong mga anak at hindi nagdidisiplina ng mga young people, hindi nagdidisiplina ng mga magulang, pumapasok lang ho kayo sa simbahan. Pero hindi kayo wala ho kayong church. You see, kung hanggang ngayon mga kapatid, ay ayaw nyo pa rin magpakontrol sa salita ng Diyos na natutunan nyo sa loob ng simbahan, wala pa rin kayong church. Sasabihin nyo lamang, ako'y miyembro ng simbahan yan. But the church itself, ang ibig ko sabihin, ano yung influence ng church sa buhay nyo? That is exactly what I'm trying to imply, brethren. Anong nagawa? Oh yeah, ako accepted ko. Magkaroon kayo ng sama ng loob sa akin, magkaroon kayo ng tampo-tampo sa church, wala hong problema sa akin yan. Alam nyo kung bakit? It's a part of discipline. Kaya kayo nagalit sapagkat may narinig kayo, kaya kayo nagalit sapagkat nasagi kayo, kaya kayo nagalit sapagkat dinidisiplina kayo, magalit man kayo sa akin, so be it. At least pinararamdam ko po sa inyo na ang church ng ito ay nagmamahal sa inyo. Kaya kahapon na lamang, Monday, papunta kami dito ni Maki. Alam niyo mga kapatid, yun lagi kong sinasabi sa inyo. Nandyan sila sa kalsada naglalakad, sa gitna ng kalsada. Ano to? Mga nanay na, young mothers, maybe around 38, something like that. Dalawa. Andyan lang ako sa likod. Hindi man kasi ako nagbubusina sinasanay ko yung sarili ko na ayokong businahan yung tao. Iniisip ko yung karapatan nila. Okay? Na nandyan sila sa kalsada. Pero sana naman, isipin nila saan dumadaan ang sasakyan. Sa gitna. Yung gitna ng kalsada ay para sa sasakyan. Yung tabi ng kalsada, yun ay para sa tao. Ang tawag doon ay bangketa, di ba? You see? Pero makita mo yung dalawang nanay, sabi ko, wow. Ito ang ayaw na ayaw kong mangyari sa mga miyembro ko. Here is the word. Pasensyahan nyo na po. Pero ayokong maging tanga kayo sa kalsada. See? Akalain mo naglalakad sa kalsada na parang walang dadaang sasakyan. Nasa Metro Manila tayo mga kapatid. Ultimong bubong may dumadaan. You understand? Ultimong bangketa, nakita niyo yung motor, nakita niyo yung tricycle, nakita niyo yung bisikleta. See that? Now, tapos ikaw naman nasa gitna na parang akala mo nasa probinsya ka o nasa, kaya anong ginagawa ko po sa inyo mga kapatid? Huwag kayong maging ganyan sa loob. Huwag kayong maging ganyan sa labas. Kaya sa loob pa lamang ng simbahan, pinapaalalahanan ko na kayo. Diba? Kayong mga nagmumotor, hindi kumo kayo yung motorsiklo, may karapatan na kayong magsigsag-sigsag kung saan nyo gusto.
Pagpapakita yun na wala rin kayong disiplina. Pagpapakita yun na wala kayong respeto sa kapwa nyo na nasa kalsada. Ang akala ninyo sa pagmotorsiklo kayo, may karapatan kayo at sasabihin nyo pagka nakasagi kayo, hanap buhay lang po. Bakit yung nakakotse ba hindi naghahanap buhay? Kasi, now, ayokong mangyari huyang ganyan na parang hindi kayo nag-iisip, naglalakad kayo sa kalsada na wala kayong disiplina. Pero makakita kayo ng mga bata ngayon na kahit minura na, nagsishare pa rin sa harapan ng kanyang, sa nagmumura sa kanya. Kahit napagalitan na, nagsishare pa rin at nagmamam pa rin. Nandun pa rin yung respeto. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Yan yung tao, bata, young people na nakaranas ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Can you imagine again? How is it and what is it to walk in the street without discipline? What does it look like? What does it look like? Ano ang kalagayan mo? Anong itsura mo dyan sa kalsada? Mamuhay ka dyan, naglalakad ka dyan, namumuhay ka araw-araw, wala ka disiplina. You see? Kaya pinakamaganda, mga kapatid, meron tayong disiplina. Para sa single parent, wag tayong ma-discourage na, single parent ako, wala kasing partner sa buhay, kaya ganyan ang anak ko. No, that's not a good reason. You have God, and you can have a church. You can have a church. Okay? So, listen, sa mga bata ngayon, huwag mong sabihin na mabuti ka pa. Lumaki ka na may tatay. Lumaki ka na mayroong nanay. No, that's not a good reason. Sabi ko sa inyo, ang dami namang lumalaki ngayon at may tatay at may nanay, pero hindi naman matino ang isipan kasi hindi naman nakaranas din ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Kaya ngayon, maliwanag po sa atin, kahit na single parent lang, isa lang ang pinakamaganda, mahalin mo ang iyong pamilya. I don't care kung anong klaseng karanasan meron kayo. Higit sa lahat, hindi pa huli ang lahat. Pwede niyong mahalin ang inyong pamilya. Mahalin niyo ang inyong pamilya. Okay? Paano ba mahalin ang inyong pamilya? Ipakilala mo ang Diyos. Bigyan mo ng Diyos ang inyong pamilya. Bilang magulang, bilang single parent. Oh yeah? Hindi mo man sila mabigyan ng magandang bahay, hindi mo man sila mabigyan ng magandang sasakyan, hindi mo man sila mabigyan ng maganda at mataas na pinag-aralan, hindi mo man sila mabigyan ng masasarap na ulam, masasarap na pagkain, pero pwede mo sila mabigyan ng isang powerful, living God. Pwede mo sila mabigyan. Pangalawa, pwede mo rin silang mabigyan ng magandang simbahan. Alright? Ito lahat, mga kapatid, ang kailangan nila. Single parent, again, don't get discouraged. Kung ano man nangyayari sa inyo, hindi pa uli ang lahat. Pwede mo pang maibigay ang tatlong ito. Next meeting, meron ulit akong ipapakita sa inyo kung ano pa ang maibibigay nyo. As a single parent, anong gagawin natin on how to raise our family. Single parent, raising a godly family. Kayang gawin po natin yan. Kaya ho yan. Kaya. Hindi pa huli ang lahat. Kaya natin gawin yan. Okay? Alright. Yan po ang nahihain ko po sa inyo at niluto ko po sa inyo sa umagang ito. At ako po'y naniniwala na kayo po'y pinagpala at kayo rin po ay maninutunan. At least meron po kayong naging idea. Now, listen to me now. Maaring ito man po, sabihin mo, Pastor, hindi na po yan applicable sa akin. Alright, so be it. Kung hindi man applicable. But make it an idea. From there, pwede kang magtayo. Pwede kang lumawak ang idea nyo. Gawin nyo. Magkaroon tayo ng idea. Okay? Alright, sana po yung naging maliwanag. And again, bago po ako magtapos, patuloy nyo pong ipanalangin po yung revival nila Pastor Louie doon po sa Tarlac City sa bukas at saka sa Huwebes, mga kapatid. At yun din po ang kanilang anniversary this coming Sunday. Okay? And patuloy niyo po ipanalangin yung ating mga project po. No, na ongoing po ngayon, ginagawa po ngayon doon po sa Tarlac. Okay? At sa Tarlac, sa Ramos, at good din po sa Kapas. Okay? And patuloy po tayo na mag-abang ng mga programa pong ito. And bukas, huwag niyo pong kalimutan, ako yung naniniwala na kayo pinagpala rin noong last Wednesday sa mensahe na dinala po sa atin ni Pastor Bernard. Okay? At ganun din po,
ang atin pong pag-aaral sa ating mga pinaniniwalaan. Okay, alam niyo mga kapatid, ako po bilang pastor, ang trabaho ko po ituro sa inyo kung anong dapat nating paniwalaan. Okay? Now, kung yung ibang pastor nagtuturo ng kanilang paniniwala, kanila yon. Sana magturo sila sa kanilang miyembro. Huwag sa miyembro ng iba. Okay? Sapagkat kung kayo naman ay miyembro ng simbahang ito, ako naman ay natutuwa na inyong pag-aralan ang ating katuruan, hindi yung katuruan ng iba. Kasi hindi ka naman mabubuhay para sa iba eh. Mabubuhay ka, ayon, lumago ka dapat sa simbahan natin. Okay? Now, karamihan po, ganun, akala nila, magkaroon ka ng maraming kaalaman, okay ka na. No. Yung ginagawa mo mula sa iyong kaalaman, yung practice mo mula sa iyong kaalaman, yun po ang mahalaga. Okay? Alright, so wag niyo pong kakalimutan yan lahat ng pinag-uusapan po natin at ang ating Wednesday night service, ang Wednesday afternoon service ay patuloy niyo pong antabayanan mga kapatid. At patuloy tayong lumago. May magandang programa mo ngayon sa atin pong service. Pinag-aaralan ko mabuti, nalangin ako mabuti sa Panginoon na paano natin magagawa kahit nasa bahay po kayo, pero parang ang pakiramdam nyo, nandun lang kayo nakaupo sa harapan ko. So, ang tawag po yan virtual, pero at least you have, may room po kayong partisipasyon. That's the service mga kapatid. Okay? Alright. So, kaya ngayon, marami mga miyembro po ngayon na dadami po yung ushers natin, dadami yung greeters natin every Sunday. May mga greeters na po tayo. And, man, I'm telling you, you will enjoy the service, the virtual service. Okay? Alright. Keep in touch with your leader, area leader. Keep in touch. Marami ho silang ginagawa. Kanina naman, ang dami. Talagang natutuwa ako every time na titingin po ako sa cellphone, mga kapatid. Natutuwa po ako. Okay? Alright. Bilang pangwakas, hindi po tayo magsasara ng programang ito na wala po tayong pagbibigay pugay sa atin pong mga frontliners. Mahal po natin mga frontliners, mga doctors and nurses at mga kapulisan at mga kasundaluhan na hindi na nagbabarilan. Mahal po namin kayo. At yun din sa mga enforcers at mga volunteers, we love you. Kaya we salute you. Ito ang awitin para sa inyo. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict, whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open, and he wants you to come in. He just needs a few good men. Alright, muli po, maraming salamat at huwag niyo pong kakalimutan, bukas uli ang programa at yun din po sa ating pong service sa hapon po bukas. Magsama-sama po tayo muli.
and enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He just needs a few good men. Jesus needs a few good men.